Tahimik ang paligid at maging anino nito, hindi niya mahagilap sa opisina. Agad siyang pumunta ng secret room. Napahinga siya na maluwag na makitang hinahanap habang mahimbing na natutulog sa kanyang kama. Napapailing pa si Clyden habang kinukuha ang kumot, pinatong sa katawan ng natutulog na asawa. Hinalikan niya to sa noo bago dahan-dahan, pinihit ang pinto at lumabas ng silid. Upuan niya muna ang papeles sa table niya, lalo na ng mga ilangan ng kanyang pirpa. Pagkaupo niya sa swivel chair, kinuha ang cellphone, tinawagan si Ronnie. "How's your assignment?" "All set, sir," sagot naman ito. "Good. You can all leave earlier and have a rest." Tura ni Clyden sa kabilang linya at biglang naging excited yon. "Oh wait, may isa ka pang assignment. I will send you the details." Pahayag niya na may maalala. "Sige boss, no problem." Masaya pa ring tugon na nasa kabilang linya. "Thank you," saad niya bago binaba ang telepono. Halos nakalahati na ni Clyden ang pagpirma sa mga documents sa kanyang office table nang lumabas ng secret room si Shaina. Halatang bagong galing to sa pagtulog kahit nakaretouch na. "Hi, pasensya ka na, nakatulog na ako. Kanina ka pa ba?" Pangaagaw pansin na Shaina sa asawang busy sa pagbabasa. Agad nagtaas ng tingin si Clyden at binigyan ng ngiti ito. "It's fine, I guess. My bed is so comfortable with you. You sleep like Sleeping Beauty. I wonder if I'm really your Prince Charming. Ilang ulit kitang hinalikan pero hindi ka nagigising." Pambibiro ni Clyden kung kaya't hindi na Shaina napigilang tumawa. "It is because I am not your princess." Nakatawa rin niyang turan palapit sa table nito. Medyo natigilan ng asawa pero tumawa to sabay ng pag-iling. "I am not a fan of fairy tales." Turan ni Clyden pagkatapos. Lalong natawa ang dalaga sa tinuran nito. Maging siya hindi fan, but she's hoping for her ever after. Naisip niya pagkatapos kaya ng story nila ni Clyden, may ever after kaya siya? Or magiging single forever ang story niya? Di napigilan na siya inang mapabuntong hininga. Kung tutuusin, nasa kamay niya ang gusto niyang maging ever after. Pero kahit anong higpit ng hawak niya, parang makakawala at makakawala pa rin to. "What's on your mind?" Si Clyden, kanina pa pala nakatingin sa kanya. Wala naman. Just thinking about my Prince Charming." Wala sa sariling pahayag ni Shaina. Napatingin naman si Clyden ng mariin sa kanya bago niligpit ang mga ginagawa. Maya-maya'y tumayo iyon saka kinuha ang coat. "Let's go." Wika nito pagkatapos. "Aalis na tayo?" Gulat ni Shaina ang tanong. Mukhang maaga pa naman at paano pala mga ginagawa nito? "Oo, hahanapin natin ang Prince Charming mo." Turan ni Clyden habang nagpatiunang tunguhin ang sariling elevator. Napakagat naman sa kuko si Shaina nang ma-realize ang sinabi nito. Ngunit binilisan niya ang paglalakad upang makasabay ito at saka kinawit ang kaliwang kamay sa bisig nito. Inisihan niyang asawa nang tumingin sa kanya. Wala to naging reaksyon pero hinayaan siyang nakakapit sa bisig nito hanggang makababa sila sa elevator. Pinagbuksan pa siya ng pintuan nang lumulan siya ng sasakyan bago pumunta sa kabilang pinto at umupo sa driver's seat. Ilang ulit silang nagpaikot-ikot sa city bago tuluyang tinahak ang daan patungo sa kanilang bahay. Dumaan pa sila sa isang pizza parlor at umorder ng kanyang favorite na mushroom cheese. Pagdating sa bahay, nagulat sa Shaina ng sobra. Pagtapak kasi ng kanyang paa sa baba mula sa sasakyan, nagkalat ang napakaraming petals ng red roses. Di siya makapaniwala. Medyo kinurot pa niya ang kanyang kamay kung nananaginip siya, ngunit napanguwi siya na maramdaman ang sakit ng kanyang pagkakakurot. Tiningnan niya si Clyden ngunit ngumiti iyon, kasabay ng pag-offer ng kanyang bisig. "Shall we go inside?" Tura nito ngunit ilang ulit pa muna niyang pinaglipat-lipat ang tingin sa mukha ng asawa at sa nakakalat na petals ng roses hanggang sa pintuan ng bahay. Kumapit siya sa bisig ni Clyden at tulad ng ikakasal, nagmarsya silang tinungo ang bukana ng bahay. Pagbukas ng pintuan, nagsipaghulugan ng puting petals ng roses na animoy confetti. Nagugulat si Shaina sa mga pangyayari ngunit kita naman ang kanyang kasiyahan nang magsihulugan ng mga petals. Di pa niya naipigilang ibuka ang kamay para saluhin ng mga to. Sinamyo-samyo pa ang bawat petals na kanyang masasalo. Pagtingin niya sa paligid, punong-puno ng white roses ang kanilang living room. Excited pa siyang lumapit sa kumpol ng mga to at isa-isang inamoy-amoy ang mga ito. "You like it?" Si Clyden na nasisiyahan sa nakikitang excitement ng asawa. Mula sa pagsinghot sa hawak na bulaklak, nalingon ni Shaina ang asawa at dahan-dahang tumango dito. Sa kabiglaanan at kasiyahan, tila wala siyang mahagilap na sasabihin dito. "Happy anniversary!"
Nakangiting pahayag ni Clyden mula sa kanyang pagka-speechless. Napatigil sa Shaina sa narinig, ngunit nang mahimasmasan, agad siyang yumakap dito. Sa katawaan, naging emosyonal siya at hindi napigil ang lumuha sa harapan nito. Hey, sabi ko happy, bakit ka umiiyak? Wika ni Clyden na nakangiti. Thank you. I never imagined this to happen in my entire life. Thank you. Halos suminghot-singhot niyang pahayag at niyakap niya ulit. You deserve the best, sweetie. Come, let's celebrate. Saad ni Clyden na hinala ng asawa sa may komedor. Mas lalo namang namangha si Shaina na makita ang nakaset na table with candlelight habang napapalibutan ng maraming bulaklak. Tinulungan siyang maupo ni Clyden as if she is the most precious to him. Binuksan ng wine, naglagay sa wine glass at iniabot sa kanya pagkatapos. To us. Nakangiting tura ni Clyden at inangat ang glass para mag-toast silang dalawa. Nakangiti naman niyang iniangat ang kanyang glass at tinikit sa glass ng asawa, pagkatapos sabay na lumagok sa laman nito. Para kay Shaina, ito na ang pinaka-romantic na pangyayari sa kanyang buhay. With all the flowers, the wine, the food and everything, talagang hindi niya ma-explain na darama. She's still in heaven at ayaw niyang mag-isip ng kung ano-ano. Sa ngayon, ang gusto lang niya i-feel ang mga pangyayari kasama ng pinakamamahal niyang lalaki. After ng candlelight dinner, halos tipsy siya. Hinayaan niya kasi ang sariling uminom ng wine habang kaharap ang asawa, kung kaya't pagtayo niya ay medyo nahihilo na siya. Mabuti na lamang at nakapikit siya sa may upuan. Are you okay? Agad namang lumapit ang asawa sa kanya. I don't think so. Medyo naparami yata ako sa wine. Nakangiting pahayag niya. You have little tolerance to beverages. Come, I will take you to the room. Wika ni Clyden. Magpoprotesta sana siya. Dahil kaya pa naman niyang tumayo at maglakad, ngunit buhat-buhat na siya ni Clyden palabas ng komedor. Wala na siyang nagawa kung hindi ihilig ang ulo sa may dibdib nito. Amoyin ang paboritong scent nito. Matino pa naman ang pag-iisip ni Shaina. Nahilo lang din siya dahil hindi siya sanay uminom ng kahit anong beverages na may alcohol. Nakilala pa naman niya ang paboritong amoy ng binata, ngunit hindi umayon ang kanyang mga kamay. Habang buhat siya ni Clyden papunta sa itaas ay hinaplos-saplos niya ang mukha nito. Tumingin sa kanya ang asawa, ngunit hindi niya matandaan kung nakakunot ang noo. Nginitian siya ni Clyden sa naging reaksyon nito. At the second she did was kiss his neck. Ewan niya kung napamura iyon pero mas lalo siyang napapangiti. And then kiss him again but this time lick him in the neckline like she is eating ice cream. Clyden was electrified when she kissed her neck. Nagsitayuan lahat ng kanyang balahibo and gets excited. Gusto niya nang marating agad ang kwarto ng asawa at may baba agad ito to take revenge. She is licking him like desserts and he cannot concentrate. She is drunk but she is seductively beautiful and he cannot wait to take his part. Kulang-kulang mapaungol siya sa ginagawa ng asawa sa pagsipsip sa kanyang leeg. Sa ginawa nga nito ay parabang sasabog na ang bulkan sa kanyang katawan. Kung kaya't pagbaba nito sa kama, agad niyang sinibasib ang labi ng asawa. He licks her neck and sucks her in front. He ran his fingers throughout his body. To his surprise, she fought back boldly and wildly for his touch. Pagising na Shaina kinabukasan, mag-isa na lamang siya sa kanyang kama. She is beautifully wrapped with her blanket but feels her nakedness inside. Nakagat niyang labi ng maalalang kaganapan kagabi. She acted wild last night at nakaramdam siya ng pagkapahiya sa sarili. Mabuti na lang wala na sa kanyang harapan ang asawa, kundi magtalokbong siya ng humot maghapon. She is busy lamenting about her carelessness nang tumunog ang kanyang alarm, meaning it is time to get up dahil papasok na siya sa trabaho. Inunat niya ang kanyang mga kamay and then lazily gets up from the bed, only to realize na napakaraming nagkalat na petals ng rose sa silid maging sa kanyang bed, na hindi niya napansin na may pa-petals pa sa kanyang kama kagabi. Para na kay Clyden ang kanyang buong atensyon. Pati daanan niya papunta ng bathroom ay may mga bulaklak. She's wondering kung paano nagawa ng asawa ang surprise niyang to. But in fairness, may pagka-romantic din pala ang isang Clyden Villacorda. Napaisip siya tuloy kung bukal ba sa kalooban nito ang ginawa o isa lamang palabas for the sake of their 1-year anniversary. Sa isiping iyon, napakibit balikat na lamang siya. Whether it is palabas o hindi, nag-effort pa rin ang isang Clyden Villacorda para maranasan niya ang ganito. Lalong gumanda ang umaga ni Shaina na makitang nakasulat
sa salamin ng kanyang banyo. Good morning, beautiful. I gotta go. See you in the drop-off. I miss you. Note ni Clyden kung kaya walang pagsidlan ang kanyang saya. Clyden is too sweet and she cannot help but do not be carried away. Nakangiti pa niyang sinundan ang drawing nitong heart sa ibaba ng note na yay pa siya dahil sa sobrang kilig. After 20 minutes, nakagayak na si Shaina para sa pagpasok. As usual, back to normal na ang kanyang suot, ganun din ang kanyang routine. Pagbaba niya, naroon sa sala si Kuya Ronnie at agad na tumayo pagkakita sa kanya. Nawala na rin ang tampupot ng mga roses na nagkalat kagabi at nakabalik na sa tamang oras ang buong kabahayan. Mukhang alam na ni Ate Rosie na maraming kalat sa kanilang bahay kung kaya't inagahan niya ang pagpasok. Magandang umaga, ma'am. Bati ni Kuya Ronnie sa kanya. Ngumiti siya rito at binati rin ang driver. Magandang umaga din, kuya. Hindi pa kayo nakaalis? Nahihiwaga ang tanong niya sabay ng pagtingin sa paligid na animo may hinahanap. Inihintay ko nga kayo pero parang may hinahabol na oras kung kaya't nagpatiayon siya dito. Ibaba mo na lang ako sa dati, kuya. Pahayag niya na malapit na siya sa drop-off. Gaya ng dati ayaw niyang makita siya ng mga katrabaho na may naghahatid sundo sa kanya, lalo't kilala ang sasakyan ni Clyden sa kanilang kumpanya. Door to door na lang kita sa Jollibee, ma'am. Doon din po ba kayo pupunta? Wika ng driver at nangangiti siyang tumango dito. Kahit si Kuya Ronnie pala alam na alam ang kanyang routine. Baba ka muna, kuya, magkape muna tayo. Pag-iimbita niya rito. Parang wala pa naman masyadong pumapasok sa fast food house kung kaya carry lang nakasabay niya tong magkape. After all, Kuya Ronnie has been good to her since day one at tinuturing niya tong kapamilya. Sige ma'am, susunod na lang po ako. Ipapark ko lang po itong sasakyan. Tura nito at tumango siya bago bumaba at tinungo ang entrance ng food house. Nagtataka sa Shaina kung bakit tila walang customer ang tindahan. Dati-dati kapag gantong oras, napakarami ng pila sa counter. Good morning! Siya na ang unang bumati sa security guard na nakangiti habang nalakihan ang butas ng pintuan. Good morning, ma'am. Welcome to Jollibee. Magilo nitong pahayag at binigyan niya to ng magandang ngiti bago diretsong tinungo ang counter para mag-order. Tamang-tama, wala pang tao kung kaya't mabilis na ang transaction dito. Pati buong loob ng food house tahimik na kinabit niya ng balikat. Ma'am, dito na po kayo. Pag-alalay na isang crew sa kanya. Medyo napakunot noo siya sapagkat ang kultura sa tindahan ay nag-order sa counter. Ngayon, ngunit tinuro nito ang table sa may gilid. Right from the corner is Clyden Villacorda who is sitting calmly and handsomely. He even waved his hand while smiling prettily. Nagulat siya pagkakita sa asawa, ngunit agad din niyang binigyan ng matamis ng ngiti ito bago nagpasalamat sa crew at lumapit kay Clyden. Hello, beautiful. Welcome to Jollibee. Nakangiting biro ni Clyden nang makalapit siya dito. You're here? Di makapaniwalang tugon ni Shaina. Ni sa hinagap, hindi niya nakita sa isip na pumunta ang asawa sa ganitong kainan. Tiningnan niya ang paligid, walang katao-tao kundi sila lamang. Siya ba ang dahilan kung bakit wala ni isang customer na nakapasok? Tumawa yun ng mahina sabay turo sa kanyang harapang upuan. Pagtingin niya sa table, sari-saring pagkain ang naroon. Halos matutup niya ang kanyang bibig. Di yata't kakainin nilang lahat ng mga yon? I just made this order. I don't know which one you like. Parang nabasa naman ito ang kanyang isip at sinagot agad ang kanyang katanungan. Kinuha niyang burger steak at hot choco. Kumuha din siya ng kapirasong fries at sinubo. Ikaw, anong gusto mo dito? Tanong ni Clyden sa asawa na halatang inoobserbahan ang kanyang kilos. I like whatever you like to eat. Tura ni Clyden kasabay ng pagkuha din ng fries at sinubo. Tinanggal niya ang ilang pagkain sa harapan nito at nilagay ang burger sa steak. At hot choco, let's eat. Pahayag na nga nito at tumango iyon. Natigil sa ere ang pagsubo ni Shaina na makita ang daliri nito. May suot tong singsing sa kanyang palasingsingan at kamukha ng singsing ng kanyang daliri. Hindi niya alam ano ang mararamdaman. Totoo ba to? Or ano kaya ang tumatakbo sa isipan ni Clyden? Tumaas ang kilay ni Clyden mula sa kanyang pagkakatigil kung kaya't ginitian niya ito at saka tinaas ang tasa ng hot choco. Ginaya naman siya ng asawa kung kaya't sabay silang sumimsim ng hot choco. Kahit walang masyado nagsasalita sa kanilang dalawa, nag-e-enjoy naman sila sa pagkain. Clyden eats whatever she eats at di naman to nakakakitaan ng anumang pagkadisgusto.
Halos patapos na sila nang bumukas ang main entrance ng store at pumasok ang mga batang lansangan. Excited nga ang mga iyon kung kaya't biglang naging maingay ang dati, tahimik lamang na paligid. Dahil dito nakuha niya ang atensyon ni Clyden at Shaina at kapwa nakangiti na makita ang pag-uunahan ng mga to sa pagpila. Napakunot noo si Shaina na makita si Kuya Ronnie sa may likuran. Pinapatahimik ang mga to at pinapipira ng maayos. Napatingin siyang bigla sa asawa ngunit nang mahuli niya ang mga mata nito ay nagkibit iyon. Di ni siya inaalam kung mangingiti siya o maiiyak. He have done so much and it's all about what she wanted. Isn't this what makes you happy? Tura ni Clyden. It is. Thank you. What can I do to repay you? Thankful niyang pahayag. You were paid last night? Nakakalokong tura ni Clyden at ora-orada at kulay kamatis ang kanyang mukha. Hiyang-hiya sa Shaina at di niya alam paano siya makakatagal sa harapan nito. Tila naman nag-e-enjoy ang asawa sa kanyang reaksyon. I swear hindi talaga ako iinom. Sambit niya sa sarili. Why? It's good for the heart. I ordered more packs para sa atin sa house. Pambabuskang tura naman ni Clyden. Kumunot ang kanyang noo sa tinura nito ngunit tumawa lamang iyon. Siya naman isa-isang pagdating ng mga bata sa kanilang tabi dala-dala ang kanilang pagkain. Ate Shaina, sambit ng ilan na makilala siya ng mga ito. Nakangiti naman siya na kumaway sa mga ito. Enjoy! Tura niya sa mga ito. Opo ate, thank you. Halos chorus na sagot ng mga to. Kay sir tayo mag-thank you. Tura naman niya habang tinuro ang kaharap na binata. Thank you sir. Saad naman ng mga to kay Clyden at kumaway iyon. And her siblings and Anna are not here na? Tanong ni Clyden. Halos araw-araw kasing nasakali ang magkakapatid kung kahit hinanap niya ito sa kumpol ng mga bata. Mas gusto nilang nagbebenta ng fishballs and barbecue at malakas yung store nila kaya hindi na sila gumagala. Pagbibigay alam ni Shaina dito. Kahit na hindi pa siya napaparoon kina Ana, constant ang kanilang communication ng mga bata. Nagre-report sa mga sales niya at humihingi ng advice kung anong pa pwede niyang gawin kapag may problema. Pinaayos din ni Shaina kasi ang bahay ng mga to at kahit papaano, gumaganda naman ang kanilang buhay. Gumagaling din ang ama niya, tumutulong na rin ang magkakapatid sa paglalako sa harap ng kanilang bahay. Pumapasok na rin sa paaralan ng magkakapatid sapagkat isa ito sa request niya sa A&B. Bigyan ng mga to ng scholarship hanggang sa makatapos ng pag-aaral. Pursigido naman ng magkakapatid lalo na sa munti nilang negosyo. That's good. I am so proud of you. Turan ni Clyden na ikinumpas-kumpas sa mga daliri sa mesa. Alam kasi nitong malaki ang space ng mga ito sa kanyang puso. Sa pamamagitan ng kanyang support ay nagbago na ang buhay ng mga to. Ngiti lang ang tinugon ni Shaina dito. Maya-maya ay tumingin si Clyden sa kanyang relong pambisig kung kaya't pati siya'y napatingin din sa kanyang suot na orasan. Bigla siyang nawindang na makitang 7:45 na. Ba't parang ang bilis kapag kasama niya ang asawa? Shall we go? Saad niya na makita ang kanyang reaksyon kung kaya agad-agad siyang tumango. Maglalakad pa kasi siya ng di kalayuan at busy ng kalsada. Mauna ka na, dito na ako sa kabila daraan. Saad ni Shaina na nakatingin sa kabilang pinto. Mas malapit na kasi doon ang way papunta sa building ng A&B. You will be late, sumakay ka na. Ronnie will drive you to your office? Pahayag ni Clyden. Paano ka? Tanong niya rito. I will drive with my own. Sagot ni Clyden at tumango-tungo siya. Okay, thank you for the breakfast. It is my pleasure, sweetie. Wika ni Clyden sabay kindat sa asawa. Nginitian ni Shaina to habang sinasanya sa ng asawa na mauna na sa labas. Magpapaalam pa kasi siya sa mga bata. Siya namang ginawa ni Clyden. Kinausap saglit ang mga crew at si Ronnie pagkatapos ay lumabas na. Ilang minuto lang lumabas na rin si Shaina kasunod si Kuya Ronnie. Binuksan pa nito ang sasakyan para sa kanya. Mga ilan lamang ang nakapark na sasakyan sa parking area ng Jollibee kung kahit mabilis na ang pag-atras ni Kuya Ronnie. Maya-maya huminto iyon. Tinuro ni Kuya Ronnie ang parating mula sa magarang BMW nito. Automatic namang binuksan ni Kuya Ronnie ang bintana sa likod kung saan naroon siya. Maya-maya ay nakadungaw na si Clyden mula sa kabilang side ng bintana. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat.